katulad din of course ng Pastor Rolly Ulayan. Dito rin siya tinawag ng Panginoon at others sa Pilipinas through online na at nakagraduate po siya. Okay? But before that, alam mo ba, ang Pastor Rolly pala, matagal na kinakausap ng Panginoon kayo ayaw ng sumunod. Kaya isang araw, nagulat ako sa kayo, nakahagol po siya sa akin yung mga, kaya ang laki niya. Kaya kumano sa akin. So, pareha sila na tinawag ng Panginoon sa nasa ibang lugar. So, pray na po sa bagay na yun. And he finishes theological studies here in Seoul, Hanyong University. Kung saan naman, ang aking panganay na anak at sa aking manugang ay lumating pala sa school na ito, no? He received his doctoral credentials in leadership. Okay, eventually, may nangyari. And then he started his pastoral ministry in Dokson Church. Of course, as a foreign missionary, at kasama po ang kanyang asawa, ang magandang asawa, ang Sister Jessalyn. And he is also a pastor. Graduate po siya, kaya I'm not mistaken, sa PBS ka. Nag-aaral sa PBS. Okay. So, salamat sa Panginoon sa bagay na yun. So, ang speaker, pastor, at ang kanyang asawa, isa alingkod din ng Panginoon as a pastor also. And he is now the senior pastor of the Diaspora International Christian Ministries. Marami po silang ministry ngayon dito sa Seoul, sa Siakju, sa Pyeongtaek, Pocheon, Paju. Kaya kung meron tayong mga kaibigan, kamag-anak, ay pwede natin sabihin sa kanya para makasama sila sa gawain ng Panginoon kung dito sila sa lugar na ito. And they have also 2 churches in the Philippines, sa Cavite, saka sa Quezon. Katulad din ng KLJI, Cavite rin, at saka Quezon. Quezon pala ito, Quezon City. And then, Lord willing, ay magkakaroon din sila ng gawain doon sa Tanawan, Batangas. Kasi dito sila resort. So, pray ng Panginoon sa mga blessing na yan. And he is also a published author, having written almost 10 books about leadership, relationship, spirituality, and Christian living. At meron na rin po akong libro niya sapagkat ako ay nakabili ng kanyang libro. At dito po sa Korea, nakatanggap po siya ng Gold Medal Manaal Presidential Award po noong 2021. Okay? Pinakamataas na honor na binigay ng Philippine President to Filipino Days Overseas for his great contribution for the welfare and well-being of foreign Filipinos born here in South Korea. Okay? And then, siya po ngayon ang President ng appointment kung saan kami ang Pastor Lecteri ay naka-join din po roon. At ang ministry po ng appointment ay hindi lamang dito sa Korea, maging sa Pilipinas, at meron din po sila mga co-pastors na kasama sa Canada, sa Australia, at sa Hong Kong. So, malaking ministry po itong appointment. And then, as I've said, he is married to Jessalyn Kabupo Bernardo at ang kanila po mga anak. Yan. Si Grillo Jesriel. And then, ang second nila ay si Amara Jaffe. Wow. Pwede pakita yun. English na. Ayan. Si Grillo Jesriel. Ayun. And then, si Azalaya Jessia. Tama ba? Amara Jaffe. Amara Jaffe pala. And then, si John Whitney. Ayun. And then, yung last ay twins. Ay sila Azalaya Jihaya and Azalaya Jesaya. At sa likod. So, blessing po ang mga anak. Galing po sa Panginoon. And then, ang kanyang pong asawa ay Certified Christian Counselor. Alam po kami mga
pastor, pwede kami mag-counsel. Kaya lang, kung wala kaming lisensya, hindi kami talaga certified Christian counselor. Pero nakikinig din sa amin dahil kami ay mga pastor. Pero iba yung certified. Katulad din, of course, ni Faith ay yun din ang kurso niya eh. Biblical counseling ng church siya. Ibig sabihin, kami ang basis namin, of course, ay sinasabi lang ng Bible. Pero, kumbaga, sa ibang bansa, at talagang lagi ginagamit ay yung lisensya niya. So, salamat sa Panginoon sa mga bagay na ito. But last but not the least, he is also a sinner like us. Only saved by the grace of God. Changed and called by God. Let's listen to the message of God read by his servant, Reverend of Dr. Ariel Bernardo. Hallelujah. Are we blessed? Amen. Pwede ba natin palapakan ng Diyos sa kanyang kabutihan? I thank God na tayo po ay nandiliit habang tayo po ay pinapakilala because negative na glory. We don't have the right because it's all because of God. But for the sake of those who don't know me, kaya po in-introduce po ni Pastor Jess, Reverend Jess, tagapagsalita ngayon. And for some, kilala na rin po ako. And I thank God for this humbling opportunity to minister when Love of Jesus International Ministries started 15 years ago. Ako po ay nasa factory at puro grasa ang aking itsura during that time. And tulad na banggit po ni Pastor Jess, the Lord called me here. And ako naniniwala, may mga tinatawag dito ang Panginoon ngayon. Amen. Pakitingnan yung katabi mo. Sabi mo, ehem, ehem. Hallelujah. So I thank God for this wonderful opportunity to minister and celebrate with each and everyone. Salamat sa Diyos sa buhay ni Pastor Jess and sa ni Evelyn and all the leaders. Kamsabi na sa lahat ng mga kapastor na narito on behalf of the ICM family. Congratulations to each and everyone sa ating mga Korean friends here. Sabi na, mga nasopang subida. And we also have Pastor Miriam here with us. And my wife Salid sa likod at aming po 5 anak. Yung 3 po is actually intentional. Yung 2 accidental. But the Lord is good. Amen? Amen. Hallelujah. Habang aking pong binubulay-bulay yung ating pong tema, the title of the message is yun na po yung ating pong tema. The covenant journey continues. And I had so many realizations. And I do believe na hindi po aksidente na ito po yung nilagay ng Diyos sa puso ni Pastor Jess for us to eat together. Amen? Kaya kung handa na po, sino po handa na kumain dito? Amen. So shall we all bow down our head as we pray? Hallelujah. Dakilang Diyos at aming Ama, we thank you. Thank you so much, O God, for this wonderful time together, O God. As we celebrate, Lord, the 15th anniversary, O God, of LJI family. Salamat po, Panginoong Diyos. Lord, as we listen, as you use, O God, your Son to share your word. Salamat po sa karunungan, salamat po sa kaunawaan. Help your people to understand your message, O God, higit sa lahat. Ito po'y may isa pamuhay namin for the glory of your name. Salamat po, Panginoong Diyos. We are so excited sa gagawin mo sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon ito upang kami po, Panginoon, ay patuloy na lumalim sa pagkakakilala sa inyo. Thank you, Father, for everything. Sa iyong karangalan, pagsambat, pagwalhati, sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. And everybody said? Amen. 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 Hallelujah. So the covenant journey continues. In verse 5 of chapter 18, ito po yung maliwanag na mensahe before we talk about the historical context and cultural context. Makita po natin. Then they said to him, they, referring to the Danites,
sa tribo ng Dan, please inquire of God to learn whether our journey will be successful because they're planning to move to a certain location. In verse 6, it says, Lumpas. Yeah. The priest answered them, "Go in peace, your journey has the Lord's approval." Kaya para maintindihan po natin ito po yung tribe of Dan nag-i-inquire doon sa young priest from Levite, na isang Levita. Tinatanong nila kung yung kanilang journey ba ay magtatagumpay. And during that time, ano ba yung kalalagayan po nila? And we have for us to understand, babalikan lang po natin yung passage. Kaya sa Book of Judges, makikita po natin yung panahon na yung cycle, tigas ng ulo, para pumisan tayo lang na, tigas ng ulo, pagkatapos may papadala ang Panginoon na judge, okay? Na iba't iba, kasama na dyan sila Gideon, sila Deborah, kasama dyan si Samson, yung pinakahuling judge, nasa 12 yun, yung judges. Kumbaga, ikot-ikot, susunod, titigas ng ulo, pagkatapos makaka-experience sila ng iba't ibang mga pangyayari na hindi nila ikakatuwa. And in those days, there was no king in Israel. Everyone did what was right in his own eyes. Yung mga panahon na yun, walang naghahalik, wala na, tapos na yung panahon ng mga judges. Okay? Kumbaga, itong chapter 17 and 18, ito na yung pinaka-appendix. Tapos na lahat eh. Yung kapanahunan na yun, after that, wala pong hari. Wala pang hari kinikilala. So, yung mga tao, they're doing everything na iniisip nila tama. Ganun po yung kapanahunan. Kung ano yung trip-trip, kumbaga merong tinatawag ng moral relativism o sa panahon na natin ngayon. Kaya tingin ko tama walang pakailaman. Parang gano'n. Nakilala ba tayo mga gano'n? Yung tama sa ilan, ito yung tama sa akin, ito yung tama sa kanya, kaya may tama lahat. Yung kapanahunan, gano'n yung kalalagayan. Naiintindihan po ba natin? Gano'n yung kalalagayan. Kaya nakakalungkot. Ito pong tribe of Dan, pinagkalooban na po sila kasi lahat po ng tribes of Israel pinagkalooban ng mga teritoryo. Di ba po, pagkatapos ni Joshua, nakapunta na sila sa promised land, na maalam na si Joshua. Pagkatapos nun, pinagbibigyan na ng mga teritoryo, ibang mga tribes. Including the 12 tribes, excluding Levites kasi sila nakihiwalay, set apart for the Lord. Ito nangyari. May nakatalaga sa kanilang territory. Pero alam niyo po ba kung ano nangyari? Para bigyan lang po tayo ng idea kung ano yung konteksto ng mensahe na yun na talaga naman ma-appreciate natin yung kabutihan, grasya at pag-ibig ng Diyos. The Amorites, okay, Judges chapter 1 verse 34, the Amorites confined the Danites to the hill country, not allowing them to come down into the plain. Kumbaga, yung territory na pinagkaloob sa mga tribe of Dan, dahil sa mga Amorites, hindi ngayon sila talaga makakilos na maayos. Sino dito naka-experience ng sinabi sa'yo, pumunta ka doon pero hindi ka makakilos ng maayos? Pinapunta ka doon sa trabaho na hindi ka makakilos ng maayos. Pinag-pray mo yung lugar na yun, hindi ka makakilos ng maayos. Siguro nakaka-relate tayo yan. Yung mga kapanahonan na yun, hindi sila makakilos ng maayos because of the Amorite. Isa sa mga Canaanites na tinatawag na talaga namang hindi ka uubra. Hindi ka namin pupopormahin. Parang sa Senado lang, hindi namin ipopormahin. So hindi sila makakilos. Ibig sabihin nun, yung territory na para sa kanila, hindi talaga nila magamit properly. Okay? And, backwards lang tayo ng pagbasa, para makita natin. Beginning verse 1, kasi verse 5 to 6 yung binasa natin kanina. In those days again, for how many times mababasa po natin ito sa Book of Judges? In those days, Israel had no king. And in those days, the tribe of Danites was seeking a place of their own. Can you just imagine, pinagkalooban sila ng territory, pagkatapos naghahanap sila ng panibagong place na sasabihin nila,
sa kanila para mag-settle sila. Why? Because they had not yet come into an inheritance. Everybody say inheritance. Alam ba natin pag sinabing inheritance? Ha? O inheritance, pinigay na sa'yo, may pangwanan na sa'yo, pero hindi. Hindi nila mapuntahan. Bakit? Dahil sa tao. Dahil doon sa mga umaaligid na hindi kayo ubra sa akin. And because of that, ganito po yung ginawa ng tribe of Dan. Let's read in verse 2. Ang sabi doon, verse 2. Okay. So the Danites sent 5 of their leading men from Sora and Eshtaol to spy out the land and explore it. These men represented all the Danites. They told them, go explore the land. So they entered the hill country of Ephraim and came to the house of Micah, where they spent the night. Medyo siguro familiar sa atin pag narinig natin yung yung go and explore. Nagpadala ng spies, tama? Ano yun? Parang yung kay Moses lang. Nagpadala ng 12 tribes, ng representative, di ba? Doon sa promised land. But there is a big difference here. Nung dati, pinadala niya, okay, because ang gusto niya ma-exercise yung faithfulness. Makita na yung out of 12, dalawa yung this is just to give us, background para maintindihan natin yung grasya ng Diyos dito sa journey. Yung dalawa, positive or negative? Positive. Yung 10, negative. Salamat sa Diyos yung katabi mo hindi negatibo. Amen? Ito naman, pinadala ngayon. Pinadala sila para manmanan yung lugar. Sabi, go explore the land. In-explore nila. Nag-explore sila, pero may binigay na sa kanilang teritoryo. And among all the tribes of Israel, sila lang yung binigyan ng teritoryo ng hindi talaga nila pinagstayan. Now, ano yung sila nagstay? So they entered the hill country of Ephraim and came to the house of Micah. Hindi po to si Prophet Micah. Ang pangalan po ay Micah, okay, from Ephraim, where they spent the night. Now, sino po ba si Micah? Yan. To give us some information, further information, si Micah po ay isang Ephraimite. At siya po ay nagpatayo ng mga idols, personal shrines sa kanya pong bahay. Kumbaga, may mga kung ano-anong itsura ng mga idols na kinikilala niya. At hindi lang yun, nag-hire pa siya ng isang Levite. Pag sinabi po natin kasing Levite, sila yung pinanggagalingan ng mga pinili ng Diyos na masabihin set apart para sa gawain ng pag-aalay, bridge, okay, upang ang mga tao ay mailapit sa Panginoon, mapatawad. So he hired a young Levite to serve as his personal priest. Can you just imagine, because of the moral decay during that time, sa halip na yung priest, hindi mo hinahire. Diba? Traditionally, kung titignan natin, hindi niya hinahire ang priest. Pero nag-hire siya ng priest, personal priest. Okay. At ito po yung nangyari. In verse 3, when they were near Micah's house, itong mga pinadala ng mga spies, they recognized the voice of the young Levite. So they turned in there and asked him, who brought you here? It looks like kilala na nila, narinig na nila kasi nga, Levita. What are you doing in this place? Why are you here? Now, in verse 4, ito pong sabi, he told them what Micah had done for him and said, he has hired, hinahal niya ako na ako ay kanya maging priest. At doon na po nag-inquire. Okay? Yung young Levite, na-meet niya itong mga mag-explore ng land, tinanong siya ngayon itong young Levite na ito, nitong mga mag-explore ng land. At ang tanong, okay, please, they said to him, please inquire of God to learn whether our journey will be successful. Hello? Inquire mo naman sa Diyos, okay, kung magiging successful ang journey na yun. At ang sabi po, okay, ng priest, okay,
isang Levita, young priest, go in peace. Your journey has the Lord's approval. Wonderful. Why? May territory na pinapapuntahan sa kanila dati. Hindi nila magawang i-invade yung territory. Bakit? Because may takot sila sa mga Amorites. Tama? Sino nito na-experience mo na sabi sa'yo, o ikaw ang Banjangnim, ikaw ang Kujangjangnim. Ngayon hindi ka makakilos sa kumpanya. Bakit? Kasi yung mga Koreano nakaranas ng gano'n, parang maintindihan. Gano'n yung nararamdaman. Pero ang sabi ng Levite na ito, go in peace, your journey has the Lord's approval. Okay. At ano yung mga bagay na dapat natin maintindihan dito? Look here. Many people want God's approval, but hate His direction. Okay ba itong gagawin ko? Okay ba ito? Pag binigyan mo ng instruction, hindi tinatanong ko lang, approve ba ito? Okay ba ito? Okay ba ito? Andiyan po ba tayo? Subukan niyo na ba na may maghingi ng counsel sa inyo? Hindi interesado sa sasabihin mo at sa ipapayo mo. Interesado lang siya sa approval. Naibibigay. Look here. Para maintindihan natin kung gano'n yung gravity ng grasya, yung tinatawag na covenant journey, na patuloy na, talagang dire-diretso, no? Ang original territory para sa kanila, mga mahal kong kapatid sa Panginoon, andyan, no? Yung daan, nakikita natin. That's the original territory na binigay. Dito ang lugar nyo. Pero alam po ba natin kung gaano kalayo? Yung nire-relocate nila, ayun yung kanilang final territory. Around 150 to 160 kilometers. Layo. Nagpunta sila, bakit? Nagpunta sila sa lugar na magaan. Yung pinuntahan nila, yung lugar na, wala na, madali naman palayasin yung mga nakatira na. Hello? Ayaw ng challenge. Ayaw mailagay sa puso't isipan na, it's not by our mind. It's not by our power. It's not by our intellect, but by the Spirit of the living God. Pag sinabi niyang teritoryo mo, kumilos ka. But the Lord is so good. Sa kabila nun, alam natin mga malang kapatid, the Lord is still giving approval. Sige. Sa kabila ng tigas ng ulo. Kaya ikaw, I know may mga kakilala ka, sobrang tigas ng ulo. Kung di man ikaw yun. Andun yung pag-itimpi mo, tama? Diyan kasi, kilala ko sa Panginoon. Narinig ko pa kanina, stubborn lang daw. Patuloy ako magmamahal. Ang Diyos yung kanyang covenant. Tipanan, sabi nga kanina, di ba suggest, no? Tipanan natin, nagbigay ng mga batasan mo. Makahirap ka mo. Ilang beses nagpo-fall ang tao. Ilang beses nagpapalit ng judge, paulit-ulit ang tao. Ilang beses ka sinasabihan ni pastor, mapapahamak ka pag ginawa mo yan, paulit-ulit at paulit-ulit, pinapanalangin ka, babalik ka naman, papayuhan ka, babalik ka naman. May tinatamaan. Amen? Amen po ba? Ano ba? I do believe God wants us to understand this very wonderful reality. Ano ba yung nagawa natin? Just like this tribe of Dan. Ano ba yung mga pagkukulang natin in the past? Hindi ka ba naging faithful? The reality is God is faithful despite your failure. Ikaw ang nakakaalam. You failed so many times in so many ways. But huwag mong tingnan yung failure mo. Tingnan mo yung kabutihan ng Diyos sa iyong buhay. Just like the tribe of Dan. Punta sila doon, okay, sabi ng priest, you have the Lord's approval. Gusto mo magtagumpay, tulad ng tribe of Dan, but what makes us successful is not our vision, it's not your vision, di mga pangitain na nakikita mo, but God's direction. Pag may direction ng Diyos, yun ang sundan mo lang. May pinagagawa ang Diyos, yun ang sundan mo. I don't know what instruction that you have received from the Lord,
Pero mahalaga upang ikay magtagumpay, hindi lang paglipat-lipat ka ng territory. Mahalaga, pag may direksyon sa iyong Panginoon, sumunod ka. Amen mo ba? Amen. Sunod lang ka. Alam ba natin, nagtagumpay naman yung tribe of Dan. Nagpunta sila doon sa kanilang final territory. Kaya lang alam niyo po nangyari. Patuloy silang sumamba sa mga Diyos-Diyosan. They already have the Lord's approval. Pero nagkaroon ng tinatawag nating syncretism na minimix yung pananampalataya mo, hahaluan mo ng idolo, gano'n, kung ano-ano. So, nagugulo ka. Sinasamba mo ngayon, yung mga kung ano-ano nakikita mo, sinasamba, pwedeng sa konteksto natin, sinasamba mo yung trabaho mo, masyadong papahalaga mo sa tao, isa sa Diyos, pahalaga sa trabaho, pahalaga sa kita, dahil milyonaryo tayo dito. Amen po ba? But the Lord is really good. Ngayon, kung tayo po ay nasasaktan, timatamaan because of our faithlessness, just like the tribe of Dan. And not only the tribe of Dan, marami pong umikutin sa ganun. Remember this. Sabi ni Apostle Pablo, kaya Timothy, if we are faithless, He remains faithful. Hallelujah. Amen. Tapat ang Diyos. Mahal ka ng Diyos. Amen? He cannot disown Himself. The Lord is faithful. And in Deuteronomy chapter 7 verse 9, it says here, speaking about the continuation of this covenant, know therefore that the Lord your God is God. He is faithful God, He is the faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generations of those who love Him and keep His commandments. Yung covenant niya, hindi mo kaya, ako mag-a-adjust para sa iyo na kailangan ng kabayaran sa kasalanan. Ako mag-a-adjust for you. That's how I love you. Hindi ko hahayaan, okay, na magmatigas ang ulo mo, mag-give up ako sa iyo. Kung nare-realize lang natin kung gaano abutin kadakila ang Diyos, maiiyak ka kahit sa lugar ka at panig ng mundo. Amen. Hallelujah. Ano ba yung may marinisip natin through this passage, mga mahal kong kapatid? When we look at this, naghahanap ng ibang place itong tribe of Dan because gusto nila magaan-gaan ng buhay. Have we realized our own spiritual life right now? Sumusunod ba tayo talaga sa Panginoon? Or kapag convenient, layo-layo naman pastor, doon tayo pupunta, layo. Wala pa mas malapit, Pastor Jess? Are we there? Ano, Bible study? Ano ba yan? Konti na lang tulog ko, Bible study. Practice. Ano ba yan? Di ba pwede yung magaan-gaan? Wala ba lang ka-effort? Hello? Andiyan po ba tayo? May territory ka na eh. Tribe of Dan. Hanap ka ba ng approval ng Diyos? Approve ng approval Diyos sa iyo para lang i-reach out ka, para lang makita mo na mahal ka niya at hindi ka niya iiwan at pinababayaran. Pero bakit na? Nais ng Panginoon na ma-exercise natin yung ating pananampalataya. Amen? Faith is obedience, not convenience. Nung napansin nila itong lugar na ito, yung tinatawag na Laish, kita nila, maganda yung lugar, perfect for us. Mahina lang, walang mga walang neighborhood, wala silang kumbaga alay, di ba? Sa gera, sa bakbakan, napakahalaga ng mga allies, di ba? Nung nakita nila na walang mga allies ito, nung pinuntahan nila, okay, itong Laish na to, Laish, malalaos to. Yung lugar ng Laish na yun, pinuntahan nila, at yung nakugkog nila. There are people who hate God's direction but keep seeking His approval.
And I do believe as you listen right now, may maliwanag na pinagagawa sa iyong Panginoon noon pa. And the Lord is reminding you through this message, anak, baka nawawala ka. Anak, it's very simple. Are you following my direction? Or you just want my approval? Are we there? And that's the reason why the Bible tells us in the book of Matthew, these people honor me. These people honor me with their lips. These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. They worship me in vain. Their teachings are merely human rules. And this is very powerful. John chapter 4 verse 23. Yet a time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in the Spirit and in truth, for they are the kind of worshipers the Father seeks. The Father, our Father in heaven is looking for real worshipers. Yung worshipers, hindi yung kumakanta lang po tayo sa Panginoon, umakawit ng hallelujah, praise the Lord. Yes, of course we do that. But the Lord is looking for real worshipers na susunod sa direction niya kahit may mga masaga, may mga enemies kang haharapin. Amen? Sabi, Lord, susunod ako sa iyo. O, try natin, ha? Mga mahal na kapatid sa Panginoon. Okay. Susunod ka sa Lord. O sabi ni Lord, mahalin mo kaaway mo. Lord, pwede bang sa ibang pahina na lang yung ano natin? Huwag yung kaaway. Pray for those who persecute you. Do good to those who do harm to you. Right? Ano po ba tayo? God's direction is very clear. The Lord is looking for real worshipers. Worshipers na maniniwala sa ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Dahil pag nung sinabi ng Panginoon, it is finished. Huwag ka na mag-trying hard maging Kristiyano. Kailangan ko ako ng kabutihan para magkuha ako mabuti sa Panginoon, para patawarin niya ako. Sabi ni Lord, it is finished. Kayo mga nasa iba't ibang tribes, sa iba't ibang sulok ng mundo, it is finished. So our identity is in knowing who Christ is in the midst of crisis. That's our identity. Ang identity natin nasa Panginoong Jesucristo. Kaya nga in the midst of troubles and storms, kahit sabihin sa'yo, ikaw, napapanggap ka lang. No. Talagang lahat tayo mapagpanggap. Nagiging totoo lang tayo kapag naranasan natin ang katotohanan. Amen? I am the way, sabi ko. I am the truth, and I am the life, and no one comes to the Father except through me. That's why the more you know Christ Jesus, the more beautiful you become, the more loving you become, the more forgiving you become. Amen? Ang nakikita mo kasi, Lord, hindi pala nag-stop yung covenant. Hindi pala nag-stop. Dahil nagkamali ako, hindi papayag ang Diyos na stop yung covenant na yung gagawa siya ng lahat ng paraan para magpadala ka pabalik sa Kanya. Ganun kaputi ang Diyos. And for some of you, hinisip mo tayo kung nagpapagpulang pagkakasala. Yes, kahit ako din. Nagpunta ako rito sa factory worker, iniisip ko lang sa sarili ko. Trabaho ko dito, 2 taon lang. Babalik ko sa Pilipinas, magpapakasal kami, we will live happily ever after. It's all about me. Life is all about me, all about money, and only through God's grace, He changed my heart. Amen. And I read the Word of God, Colossians 1:16. Everything has been created by Him and for Him. Hallelujah. I look at the covenant of the Lord. Lord, talagang anting, hindi ka papayag, Panginoon, kahit kano kami tigas ng ulo. Kaya nga yung mga, sino dito may kakilala matigas ang ulo? Kaya na hero na amen. May kakilala ka matigas ang ulo? Amen. Huwag na tayo mahiya. O kung hindi namin tatabi mo. May kakilala ka matigas ang ulo. Alam yung susi dyan? Pagmamahal ng Diyos. Yeah, pagmamahal ng Diyos. Ang problema kasi sa ating mga Kristyano, right? Alam mo nang katulad ng mga tribe of Dan, matitigas ang ulo, may teritoryo, walang ginagawa, hinihingi ng approval, pagkatapos papatulan mo pa.
Hello? The Lord is teaching us right now. Yung covenant journey, magtutuloy yan. Magtutuloy yan. Right? Pag na-realize mo yung pagmamahal ng Diyos mo, makikita mo yung pagbabago. Hallelujah. Amen mo ba? Amen. Look here. Madalas tayo mga Kristiyano, pag nakarinig ng excited tayo lang sa mga blessings, sa mga favors. Amen? Yan. Pag sinabi, pag sumunod ka sa mga pagpapalain ka, seek first His kingdom and His righteousness, and all the things that you need shall be added. Excited tayo, amen? Lagi tayo excited sa ganun eh. Right? Christian, excited. Dapat excited din tayo pag babasahin natin ito. Sabi dito ng Panginoong Jesus, I have told you these things so that in me, you may have peace. In this world, sa what? In this world, you will have trouble. You will have challenges. You will face problems. But take heart. I have overcome the world. So yung identity natin, hindi sa mga nakaraan nating mga palya sa buhay, o nanloko ka man, nanggancho ka, o kung ano ba iniisip mong kasalanan na gawa mo in the past. Lahat yon, nung sinabi ng Panginoon, Father, forgive them, for they do not know what they're doing. I like what I heard from Pastor Just kanina. Sabi niya, we're here to continue to do His ministry. This is actually His ministry. God's ministry. It will continue when we realize that the covenant journey will always continue as we wait upon His coming again. Amen? Remember this as we always wait for approval from the Lord. The presence of a difficulty shouldn't make you give up on your God-given talent. Huwag na tayong lumayo. Pamilya mo, that's your territory. Inisip mo, anong klaseng pamilya to? Buti may pamilya mo, bro. Okay. Teka muna. Do you know that ang Diyos hindi nagkakamali kailanman? Can I hear an amen? Amen. So, ibig sabihin nun, nilagay ka ng Diyos sa teritoryo ng pamilya because that is the best family for you. Right? So, invade that territory for God's glory. Kasama ni mga kapanglanan. Amen po ba? Amen. Are we there? Hallelujah. At ang Diyos na nagsimula ng mabuting bagay sa atin, siya ang tatapos nito. Ang hirap, di ba? Ang hirap gawin. Yes. Lahat ng bagay mahirap, kaya kailangan natin ng Diyos. Kasi kung madali ang lahat ng bagay, kakailanganin ba natin ng Diyos? Mahalin mo ang kaaway mo, madali mahirap. Sino nito madali? Tuloy mo, talaga, bibigyan mo ng regalo, sinirahan ka, sinabihan ka ng di maganda, parang parang may pagka-tribe of Dan na kukuha pa ng mga Are we there? Kaya nga, with us, we cannot do anything. But with God, nothing is impossible. And He who began a good work in us will carry it into completion. I know, may sinimulang napakabuti ang Diyos sa atin. Hindi lang ang Diyos, hindi katulad ng tao. Magaling lang tayo sa simula. Tayo, magaling sa simula, hindi natin tinatapos. Pero ang Diyos, bago magsimula, tinapos niya na. Amen? Kaya, He's the Alpha, Lord. He's the Alpha and the Omega. The beginning and the end. Lahat ng bagay sa ating buhay, pagkatiwala natin sa Panginoon. Don't look doon sa mga failure mo sa buhay. Tignan natin ang kabutihan ng Diyos. Amen? Ang covenant ng Diyos sa atin, siya din ang nag-fulfill. God's covenant is fulfilled in Christ. So continue your covenant journey of faith because it's not about your works, but it's all about God's grace in us. Amen? It's all about God's grace in us, mga mahal na kapatid sa Panginoon. Kung titignan natin, at pag na-realize natin na yung covenant journey
ay nagpapatuloy right at this very moment. Walang makapipigil sa iyo upang i-represent ang King of Kings and Lord of Lords sa kabila ng mga pangit mo nakaraan, sa kabila ng mga pagkukulang mo, sa kabila ng mga kahit karimari-mari na nagawa mo sa buhay. Right now, the Lord is sending His message to us. His covenant ay na-fulfill through our Lord and Savior Jesus Christ. Kaya nga si Apostol Pablo, kumbinsido siya eh. Ano yung mensahe niya sa Book of Romans? Ang sabi niya, I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Nothing can separate you from God's love. Not even your sins can separate you from the love of God. You cannot do anything to increase the love of God for you. He loves you so much. You cannot decrease His love for you. He loves you so much. You cannot increase His love for you. He loves us so much. Madalas pag tinatanong ko ang aking mga anak, how much do you love Daddy? Sagot nila, endlessly. Endlessly. We're trying to copy the love of God. But the reality is, we only learn how to love because He first loved us. That's why I really like the name of this church family. Love of Jesus. Amen? It's because of the love of Jesus. It's because of the love of Jesus why we're celebrating right now. The covenant journey continues through the love of God. Not through our works, not through our hard works, not through our strength, but only through our Lord and Savior Jesus Christ. Now, before I end, shall we all stand, mga mahal kong kapatid? Ako naniniwala, when I was sharing the message to you, the Lord is sending a clear picture of those people that God wants you to show your love. That God wants you to forgive. And many of them, sila yung nanginginis ka, pamilya mo, kasama mo sa trabaho. They think they don't deserve the love of God, which is really true. We don't deserve it. That's why it's called grace of the Lord. Hindi walang gagawin pa paano sila yung reach out. We're all different. But God is a different God. Without Him, we cannot do anything. We need to be empowered by His presence, by His presence. I just want to pray for you. If you are that person, while listening, nagrema sa iyo mensahe ng Diyos. Maliwanag yung pinagagawa ng Diyos, but we don't know what to do. All you need is His guidance. Before you ask for God's approval, you need His guidance. If you're that person, can I just ask you to raise your hand to the Lord as a sign of surrender? What is the universal sign of surrender? It's raising wherever you go. The same sign of surrender. I just want to pray for you bilang kapatid sa Panginoon. Because minsan sa aking buhay, I was in the middle of a very difficult situation. And it took me to humble myself before the Lord. Lord, I cannot do it. Please help me. Hindi ko alam ang gagawin. Tulungan mo ang Panginoon. And since the time, the Lord intervened and He changed my heart from being selfish, trying to do everything that God wants. Hallelujah. Just want to pray for you. Can you just close your eyes, my Lord?
And if you are that person, please raise your hand to the Lord right now. And as I pray for you, want to have this great expectation that your life, your relationship, your ministry will never be the same. That life is not about you. It's not about anything you've done. It's all about Jesus Christ. He's the Lord and Savior. Father God, thank you so much, Lord. Salamat sa buhay ng kapatid na ito. Lord, you know everything. Wala po kaming kayang itago sa iyong banal na harapan. Lord, thank you for letting this person realize, oh God, na yung covenant journey, Panginoon niya, ay nagpapatuloy because of your love. Lord, enable this person, oh God, to overflow through your presence. Lord, help this person, oh God, to do the impossible. Lord, help this person to love the unlovable. Lord, we're all unlovable, but because of your grace, oh God, we've experienced, Lord, transformation. Salamat sa buhay ng kapatid na ito, Panginoon. Lord, empower and enable this person, oh God, to take the initiative, to do the move, Panginoon Diyos. And let them realize, oh God, na ikay nariyan sa kanyang buhay at hindi mo siya iniiwan ni pinababayaan man, Panginoon. Salamat po, siya po yung pagtagumpayin sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay at ikaw pa, Panginoon, ang kanyang maparangalan, oh God, hindi lamang po sa kanyang pamilya, hindi lamang po, Panginoon, sa kanyang trabaho, kundi sa bawat tao na niya makakasalanan. Thank you, Father, for everything. Thank you so much, O God, for blessing each and every one of you. Thank you, Lord, for enabling us, O God, to continue, Lord, that covenant journey. Lord, sa iyo po ang karangalan, sa iyo po ang papuri, sa iyo po ang pinakamataas na pagsamba, O God, sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. And everybody shout, Amen. Amen.